Hello! Hello po, Papa Jack. Good morning. Good morning! Magandang umaga. What's your name? Kikay po. Ano na? Kikay. Kikay. Iba yung dinig ko. Parang, sorry. Parang mali yung na dinig ko. Ilan taon na si Kikay? 27 po. 27. You're calling from what part of the world, Kikay? Tagaytay po. Cavite. Yes po. Tagaytay. Anong temperature ngayon dyan? Nasa 20 degrees po. 20 to 21. Ngayong gabi? Opo, malamig po. Malamig ba 20? Sakto lang yun no? Opo, pero medyo malamig po. Medyo chilly, parang ganun. Opo. Okay. Pero nung mga January, pumalo po siya ng 17. Anyway, si Kikay ay 27 from Tagaytay. No? Anong ginagawa sa buhay ni Kikay? Working po as a marketing manager. Working as a marketing manager. Anong minamarket mo? Lupa po. Real estate. Okay. Bali, developer po. So you're not selling it. You're just marketing it. Apo. Okay. Hindi ka pa nagbenta para may komisyon ka? Actually, may commission siya, Papa Jack, pag nakabenta at saka doon sa mga nagpuhulog. So hindi ka ahente? Hindi po totally. Pero pwede ka May mas magbenta? ahente pa po. Pwede rin po. Okay. Alright. That's good. Ilan na nabenta mo? Madami na, Papa Jack. Hindi ko pa siya mabilang. Talaga? Di marami ka palang pera. Sakto lang. Wala kang extra dyan? Utang ka ba? Sana. Utangin kita. Sana. Ano ba yan? Pambiling lente ulit. Pusang ka lang lente yan. Ulit na lang ginagawa ko sa buhay. Ay, ewan ko ba. Anyways, sige. Si Kikay. May asawa ka? Live-in partner po. Hindi kasi kami kasal. Ay, hindi na rin yun. Ginagawa niya naman yung ginagawa ng mag-asawa. Diba? Kanina nga lang ata ginawa niyo eh. Ay, hindi, Papa Jack. Kahapon. Hindi rin. Ang tagal na. Tagal na. Ano ba yan? Malamig pa naman dyan. Kaya nga eh. Hindi, kaso wala. Wala ako sa Tagaytay actually. Umuwi ako dito sa amin sa Bacoor. Yan ba yung pag-uusapan natin? Opo, yun sana ang hihingi ko ng payo, Papa Jack. Sige. Okay, anong paglilingkod ko sa'yo? Yung partner ko kasi, Papa Jack, matanda siya sa akin ng 10 years. Okay, so 37 siya. Apo, turning apat. Well, that's practically in the same generation naman. So, meron po kaming dalawang anak. Isang parehas lalaki. Isang 7, tsaka isang 3 years old. Oh, wait. You were both single parents when you met each other? Yes po. Okay. So, ang ano Kaninong ko anak, ngayon, Papa, kaninong anak yung 10 years old? wala pong 10, 7. 7 tsaka 3. Opo. Kaninong anak Papa yung, Jack eh. kaninong anak yung Ikaw 7? lang. Pinag-plus ko lang, 7 plus 3. Kaninong anak yung 7 years old? Sa kanya po, anak ko. Anak namin. Tinanong kita kung you were both single parents when you met each other. Sabi mo, oo. Ay, ang intindi ko, Papa Jack, single kami parehas nung nakilala. Sorry naman. Ikaw din yung ano eh. Sorry, natitense kasi ako first time ko tumawag sa'yo. Magulo na ngayong kausap o magulo ka pang kausap? Wala na, magulo na to. Magulo na natin. So may dalawa na kayong anak, 7 and 3. Opo. Okay. So, ito nga, Papa Jack. Actually, naghiwalay na kami before. Bakit?
Kasi, dahil nga siguro mas ahead siya sa akin, Mm. ano parang explore pa. Kumbaga parang kasi medyo may-edad na nga siya nung magkaroon ng pamilya, Mm. gano'n. Mm. Tapos, nahuli ko siya nung bababae. Hindi May anak ex na kami. hindi explore 'yun, kamanyakan lang 'yun. Ang Baka paganda kasi nag-e-explore pa siya, 'di ba? Which is dapat nga ako pa nag-e-explore, eh. saka pa. Hindi, yun nga, Mm. nahuli ko siya papayak na ng babae. May Okey. anak na kami. Ilan na anak niyo nun? Isa pa lang. Okey. Magwa 1 year old siya nun. Mm. Tapos ano pa yung parang yung mga taon na papasok na yung pandemic year, parang mga gano'n ko siya Mm. nahuli that time. Okey. Tapos Mm. actually bago ko yung mahuli, Papa Jack, nagkakaroon na ako ng mga instincts, tsaka nanaginip ako na nambababae daw siya, ganyan. At least sa'yo totoo. Parang Kasi may mga misis na nanaginip paggising nila, inaaway yung mister, di naman totoo. At least sa'yo totoo. ako Papa Jack, nung nanaginip ako nun, sinasabi ko sa kanya. Sinasabi ko sa kanya yun, na nanaginip ako, na ganito, ganyan. Baka naman totoo, aminin mo na. Mga ganon. So may segue na. Oo. Tapos, so, syempre, paniniwalaan ko siya, sabi niya wala. Mm. Actually, maniniwala ka rin talaga, Papa Jack, na wala. Kasi, isang tawag, isang text, nasagot agad. Parang, tapos meron pa kaming ano nun, yung mga share location, mga ganon. Mm. Yun, may ganon pa kami nun. Mm. So, parang mapapanatag ka nga naman. So, baka ka ako, napapraning lang ako, panaginip lang kasi. Okay. Hanggang sa unti-unti, na laging ganun yung panaginip ko, hindi na nawawala talaga siya, Papa Jack. Parang binibigyan na talaga ako ng sign na meron talaga. Mm. Tapos, yun, naisip ko na magkalkal ng cellphone niya. Nako. Mm. Naisip ko na magkalkal ng phone niya. Tapos, yun dun sa switch account, Mm. nakakita ko ng dami account sa switch account. Tapos, kinonfront ko siya. Sabi niya na, nakilagin lang daw yung kumpare niya, ganyan. Mm. So, ako naman, okay, sige, nakikilagi. Tapos, makailang araw, sinend ko ulit, wala na doon yung account. Okay. So, sabi ko, ba't wala nito yung account? Sabi niya, dinilit ko na kasi baka daw kung ano daw isipin ko, ganyan. Mm. Baka Sabi ko, ba't mo naman, nakilag out na rin kasi. so, sabi naman sa kanya, ba't mo naman i-delete kung wala? Tsaka, bakit pala siya makikilagin? Wala ba siyang cellphone? Di ba, touchscreen naman yung phone niya, hindi naman keypad para makilagin. Tsaka meron pa bang tao ngayon na walang cellphone, di ba? Oh. Yun na, Papa Jack, sabi kong gano'n. Ah. Tapos, wala siya sinagot. So, Mm. ako, nagduda na ako noon. Mm. Ngayon, parang sumapi sa si Detective Conan. Mm. Ngayon, ginamit yung number niya, saka yung mga old numbers niya. Baka kasi, akala ko lang wala na, pero meron pa. Tapos yun, nilagin ko yung old number niya. Mm. So, hindi ko alam yung password. So, reset password ako, ganyan. Ang galing. Ay, ba't oh my God, iba kayo. Tapos. Reset password ako, ganyan. Mm. Ayaw, syempre, hindi ko marireceive kasi nireset ko, di ba? Sa kanya papasok yan. Eh, di hula na lang ako ng password. Mm. Pinag-match ko yung birthdays namin, ganyan. Nahulaan mo? Yun. Oo, Papa John, nahulaan ko siya, pumasok sa baka. Halagags, di ba kayo? Sa baka. oh. Pasok siya sa baka. Tapos nung nakita ko yung Papa Jack, kasi nga baby pa yung anak ko nung mag-1 year old pa lang. Mm. May pinapatulog ko yung tanghaling tapat. Mm. Tapos parang bigla akong nanigas, nalamig, na parang sinimento na yung katawan ko dun sa higaan. Mm. Tapos, yung asawa ko kasi Papa Jack, konsel siya. Konsel siya ng barangay. Konsi! Ha? Ng barangay. Magagalat ang constituents mo sa inyo, Konsi, ha? So ngayon, Tapos, noong time na nahuli ko siya noon, Mm. nagmi-meeting sila sa bahay kasama si Kapitan. Mm. Nagpigil ka ba o hindi? Hindi ako nakapagpigil, Papa Jack. Mm. Binaba ko yung anak ko. Mm. Tapos hinugod ko siya dun sa terrace nila. Mm. Pinaghihila ko, pinagsasampal ko.
Mhm. sa harap ni Kapitan. Tapos yun, tinanong ko sa kanya kung ano 'to, ganyan-ganyan. Sabi ko, Ano ba yung "Akala ko nakita ba." mo? Ano ba yung nakita mo kasi? Actually, Messenger lang siya, Papa Jack. Wala kasi siyang Facebook. Parang Hmm. nakalagay do'n, "You're using Messenger without Facebook," parang gano'n, nung na-login ko siya. Tapos Hmm. ayun, puro ano siya, Papa Jack, puro babae talaga. Talaga? Makikita mo yung mga chat na nag-hi siya, ganyan. Tapos may mga chat na, "Free ka ba?" Mga gano'n. Tapos May nakita ka raw minute niya o puro attempt? hindi ko sure, Papa Jack, kung may minute, pero nag-a-attempt siyang makipag-meet. Pero, Tapos nakikita well, ko in mga essence, pictures, 'di ba, yun na rin yun, eh, kasi 'di ba? naghanap siya. Yun na yun. At saka may mga pictures, Papa Jack. Mm. Nagse-send ng mga keme, ganyan. Ano? Nagse-send ng keme. Ano yung keme? Eh, baka hindi puwede sabihin, eh. Ng private part? Oo, gano'n. Nag-send din yung mister mo? Opo, Papa Jack. Yung mister mo nagpapadala rin ng picture niya? Ng ano niya, ng keme niya, hindi kasama yung face. Nagpapadala rin siya? Mm. Ano nakalagay do'n? Eto nga pala ang constituent ninyo. Ah, parang ano ba tawag do'n, yung parang sex on phone ba, parang mga gano'n? Talaga? Parang gano'n ata tawag do'n, Ilang Papa Jack, babae eh. yung nabasa mo? Ang dami, Papa Jack. Hindi yung pinadala niya ng keme niya. Siyempre alam mo itsura niyan, 'di ba? Sinumin mo yun. Siya 'to, Siyempre. Kahapon Siguro lang ano, naamoy ko 'to, Ito yun, parang gano'n. siguro yung mga sine-sendan niya, yung 'pag may nakisabay na sa gusto niya, hindi naman Hmm. lahat. Yung mga nakikisabay lang sa gusto niya. Tapos may isa pa, video, Papa Jack. Video nino? Ano siya, parang nag-video call sila. Tapos ini-screen record, parang gano'n. Hmm. Ini-screen record na habang nagpapakitaan sila ng keme nila, gano'n. Okey. Tapos dun na, sabi ko, "Ano 'to?" So, siyempre ako naman, pero yung ano ko no'n, nagwawala na ako ng hysterical na yung boses ko na, "Ano Mm. 'to, ganyan-ganyan, PI ka, ganyan-ganyan, baboy Hmm. mo, ganyan. Hindi ka na nahiya, may anak ka na, ganyan pa mga pinagagawa mo." Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi niya, "Ano ba 'yan, hindi naman akin 'yan, 'di ba sabi ko nga sa'yo, ano, account 'yan ng kumpare nga daw niya," ganyan. Hmm. Sabi ko, "Bobo ka ba?" Siyempre alam mo itsura nun, "Alam ko yan, ikaw yan, eh! Kahapon lang inamoy ko yan, malapit niya sa mata ko kahapon." Gumagano, "Nasa ilong ko yan kahapon." Ayun nga, Papa Jack. Kaya sabi ko, "Bobo ka ba?" Sabi ko, "Ano 'to? Ano 'tong mga 'to? Huwag mong sabihin sa'kin hindi ikaw 'to. Sabihin mo sa'kin kumpare mo pa rin 'to. Ano, ganyan itsura ng ano ng kumpare mo?" Sabi Pam kong gano'n sa kanya. pareho kayo. Halos kayo ng ano niyo. So, 'di ayun na nga, Hmm. nagpaliwanag siya Hmm. na sabi niya na humingi siya ng sorry, ganyan. Humingi siya sa'kin ng sorry. Hmm. Tapos na ano, ang tawag do'n, na-attempt lang daw siya, ganyan. Sabi ko, "Hindi ka Kailan na-attempt." pa niya nag-umpisang ginagawa yun? Kasi Papa Jack, nung kami naman, mag-jowa pa Hindi. lang kami, hindi No, naman no, siya no, 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 gano'n. no. No, according to what you read. Ano, pandemic na ng Papa Jack, eh, mga 2020, So, 2021. kailan mo nahuli 'to? 2021. So, mga 1 year Tapos na niyang 2019 yung anak ko So, mga pinapanganak, 1 year, 2020. mga gano'n, 1 year, Opo. tapos? Tapos, 'di ayun na nga, sorry Hmm. siya, ganyan. So, ako naman singalngal, Hmm. sipakinig, ganyan, ng Hmm. mga paliwanag niya, na-attempt Hmm. lang daw siya. Sabi Hmm. ko, "Hindi ka na-attempt, hinanap mo talaga 'yan, hinanap Baka talaga hindi ng lubog na-attempt, mo 'yan." baka na-tempt. Hindi, iba yung na-attempt, eh. Ayun, na-attempt, sorry. Kanina ko pa iniisip, anong na-attempt? Na-tempt siya, na-tempt, sorry. Na-tempt. Tapos, Na-tempt siya. Sabi ko, "Hindi ka na-tempt, ginusto mo 'yan." Sabi ko gano'n. Kasi hindi naman yung mga babaeng umakit sa'yo, eh. Ikaw ang lumapit sa kanila. Ikaw yung nagpapapansin. Mm. Sabi kong gano'n. Sabi ko, "Ano pa bang kulang?" Sabi kong gano'n. 'Di ba, Eh, binigay kulang ko na nga naman lang, ang eh. langap, oh. Yun, Papa Jack, kulang na nga lang, magsisirko-sirko na nga ako, eh. Weh! Charot. Diyos Okay, ko okay na naman. yun, okay na yun.
kulang na, di ba? Kumbaga parang, ano pa bang kulang? Mm. Pagka ano naman, pinagbibigyan. Minsan nga, kahit tulog na ako, pinagbibigyan naman. Wala namang problema. Ano pang kulang? Parang ganon. So, hindi naman niya masagot kung anong kulang. Kumbaga parang noong mga time na yon, hindi ko makuha yung sagot. Hindi ko rin makuha yung, Wala kumbaga yung, wala matinong sa kamanyakan lang yun. There's no right answer yun to it. nga, Papa Jack. Pero syempre, ako naman, syempre, gusto ko nang umalis, gusto ko nang makapaghiwalay, gusto ko nang lumayas. Kaso hindi ko magawa kasi pandemic, mahigpit, hindi naman makaalis basta. Ano sabi ni Wala Kapitan? akong Ano nga choice. pala sabi ni Kapitan? Hindi ko alam hindi ko tuloy alam, Kap. Hindi ko alam, Papa Jack. Hindi ko na naitanong si Kapitan. Hindi ako si Kap. Hindi ko na naitanong. Oo, tapos, Tapos, di yun, wala akong choice kundi Mm. magtiis kasi hindi ako makaalis. Kasi pandemic. Kahit naman magpasundo ako sa father ko or sa ano, hindi rin ako masusundo. Ang tanong, did nagtiis ako. you even tell your family? Opo, sinabi ko. They knew. Okay. Sinabi ko rin po sa family niya, sa mother niya, sa mga kapatid niya. Okay. Kasi kasi ano sa kanila ako nakatira tapos yung ano nila is compound ng family niya. Eh, malamang, sabi mo na, nagawa mo kasarap ni barangay chairman eh. O, tapos, Tapos yun. So, syempre, tatanungin nila kung ba't ako nagwawala, nag-hysterical, ganyan. Sinabi ko, yung nakita ko rin sa kanila yung mga pictures, yung video, ganyan. Tapos sabi ko, makikipaghiwalay na ako, ganyan. Kumbaga parang, kasi naman siya, kumbaga baka sakaling magawa ng paraan naman na maihatid na ako sa amin, ganyan. Di ba, nung mga time na yon pag mga officials, ganyan, may mga passes sila makaalis. Hindi tama yan. Nepotismo yan, ha? Sige. Ganon. So, nag-suggest lang naman ako papadya kasi nga gusto ko na lumayas eh. Wala umalis. Pero wala. Siyempre, malamang hindi ako papaalisin doon kahit sabihin niya may pass sila. So, nag-tiis ako. So, sa pagsasama namin, ano yun, tawag dito, hindi ako tumatabi sa kanya. Yun yung usapan namin, yun yung setup namin. Sabi Kumbaga, ko, hindi dahil ako wala akong aalis, choice. pero wag mo akong pakialaman. Wag mo akong hahawakan. Opo, Don't ganun. come near me. Wala lahat. Wala nang helicopter na magaganap. Parang ganon. Ano, sirko. Wala nang sir. Tapos yun, di, syempre, nasa isang bahay kami. Kahit pa sabihin mo, Siyempre, di ba? magkaroon ng kwarto, Siyempre, ganyan. isa lang yung O, CR. tapos pandemic Lalabas pa. at lalabas ka nakatapis dyan. Nga, pandemic pa. Hindi naman ako makakaalis para mag-unwind or wala akong makakausap. Di Ganyan. ba? Napasabi ka ng, halika na nga dito kahit one time lang. Ganon. Hindi naman ako. Hindi naman. So, parang, syempre, nag-unti-unti ba? Nadaan sa nagkakausap na ulit. Paano ganyan. unti-unti? Amoy lang ha. Amoy lang. Kalabit lang ha. Ganyan, mga ganun. Amoy. So, parang nagkakausap na ulit. Amoy. Ganun. Tapos, syempre, ang papadak na. O, parang, syempre, may anak kami. Hindi talaga mawawala na. Magkakausap kami. Ganyan. Tapos Gaano naiisip katagal ka yun sa mula isang nung bahay. araw na nahuli mo siya bago tumuloy yung unti-unti? Mga 2 to 3 months. Mga 2 months din, no? Opo, ganun. Paano yung Matagal unang pagtatagpo nyo? Di ba init-init yun? din. Ano ba ba dyan? Ganon, ano? Ang pagkakatanda ko parang nagpalok pa siya sa akin. Sabi niya na, pwede na ba ako tumabi sa inyo? Sabi niya. Sa amin na anak niya. Sabi ko, okay, sige. Pero diyan ka lang sa kabilang sulok. Kabilang sulok ng kama. Ganon. Kabilang sulok ng kama pagdating ng madaling araw, parang may umano na, ay, ano yun? Oh, may ahas! Ganon. Ano yun na nga? May snake! Oh my God! What is that? Oh, kita mo ka lang na cobra. Ano ba yun? Yeah, what is that snake-looking thing looking at me? Tapos, game. Tapos, hindi yun. Siyempre, Okay. may nangyari na. So parang, Okay naman. naging hawaan, nadiligan eh. Naging hawa. Talaga, wait lang. Nakakaginhawa ba yon? Siyempre, papadak 2 buwan, di ba? Hindi ko Stress alam. ka eh. Tapos makaramdam ka ng ano. Wala ko alam sa ganyan. Ano ba Diba? kayo? Ito naman eh.
Parang Sige. bago ha. Ay, oo Ano ka ba? Abstention to. Tapos, Yan, tinatanong ng anak ko, sino ka daw, Papa Jack? Nagising. kamo tito niya ako, tito. Tapos, game. Tapos, di Mm. ayun. So, nagkaunti-unti, ganyan. Mm. Naging ano siya, bumalik siya sa dati na naging sweet, ganyan. Mm. Naging maalaga sa amin. Pa ang tanong, binura na ba niya yung yung isang account? Binura niya. Binura niya. Kasi ako pala nagbura. Hiningi ko sa kanya yung ano. Ay, hindi ko hiningi kasi nalaman ko. Basta, dinilit ko yun. Paano na yung mga Pero, kausap niya doon, di na siya bahala nakapagpaalam? siya. Sa bagay. Ito nga Papa Jack. Yung sinasabi mong yan na paano yung mga nakausap niya. Mm. Ito ang ginawa ko. Siyempre, kahit pasabihin mo naging okay na kami, Mm. alam kong babalik at babalik yan sa ganyang sitwasyon. Kasi kumbaga parang iisipin niya, ay ganun lang pala niya ako kadaling patawarin. So parang iisipin niya na, pwede ko pa ulit gawin kasi mabilis lang pala siya magpatawad. Parang ganun. Kasi wala akong choice, pandemic. Ginawa ko, gumaya ko ng isang Facebook account dun sa madalas niyang babaeng nakaka-chat. Ginaya ko yung Papa Jack. Tapos, Ginaya ko pangalan, profile pic, lahat. As in, ginaya ko lahat. Tapos, sabi ko kasi, pag ito ng babae pa, at ito ay gagawa pa ng dami account, alam ko isa to sa mga babaeng babalikan at kakausapin niya. Kasi matagal sila nagkakausap eh. Ginaya ko. So, mga ilang buwan, check ko, ay wala. Baka nga talaga nagbago na, ganyan. Mga ilang mga sunod, mga ko na, may nag-message request. ay! Pero yung pangalan niya, familiar sa akin yung pangalan niya. Talagang ito na, Papa Jack, pangalan talaga na kumpara niya. yung kumpara niya sinabi niya na may-ari ng Yung dami kumpara account niya nung una. idinadahilan niya. Yun. Yung pangalan nun na sinabi niya sa akin nung una sa dami account, yun yung ipinahalin niya ngayon. Balik ka, pero naka-reshuffle yung pangalan. Pero maiintindihan mo, ganun. So, medyo kinutuban na naman sa ating mo, girl. Sabi ko, parang fishy tong account na to Testingin ko nga. Sige, reply natin. Fishy Reply. Pag nagre-reply ako, hindi kami nagkakasalubong ng sagot ba? Kasi sa umaga ako makakapag-reply, tapos siya sa gabi. Ganyan. Kasi syempre gabi nga siya may time para maggawa ng kalokohan. Ngayon, one time, nagkatugma kami ng oras. Nakapag-chat kayo? Nakapag-chat kami ngayon, Papa Jack. Ay, yan na nga ba? Ay, baktay ka niya doon. Tapos? Ngayon, syempre ako, kahit nung nag-reply na siya, nanginginig na ako, parang gusto ko nga agad malampal. Di, sinasabayan ko yung trip niya, ganyan. Tagasan daw ako, ganyan. Ako naman pakilala, kung tagasan si Ate Girl, gano'n din sagot ko, ganyan. Tapos ayun na, nanghingi na siya ng picture. Ngayon, hindi ko alam kung anong picture ibibigay ko. Malamang. Ang picture ko, di ba? Kasi syempre, kalkal na ako sa Facebook ni Ate Girl na una. Yung original na Facebook niya, kalkal ako. Hanap ako doon. Buti hindi mo naisip na mag-picture ka din ng mo, di ba? Walang ganun, Papa Jack. Grabe ka naman Hindi, kasi... Nakikilala niya. Sa bagay, alam niya Parang alam ko to Kilala niya yun. Parang inamoy ko to kagabi. Tapos, yun send ako ngayon. Sabi ko sa kanya, ikaw naman, gusto ko naman ikaw makita, ganyan. Kasi wala nga picture yung profile niya. Sabi niya, sige, nasa CR kasi ako, sabi niya, maliligo lang ako, sabi niya. Ginawa ko, lumabas ako ng kwarto, Papa Jack. Sinilip ko yung asawa ko kung nasaan. Nasa CR? Nasa CR. Yun na nga. Nagpipicture ng Nasa CR siya, Papa Jack. Nagpipicture ng snake. Ngayon, pinipilit ko talaga siya. Pinipilit ko siyang mag-send. Ang una niya pang sinend, galing lang sa Google. Sabi ko, galing naman sa Google yan Sige na, mag-picture ka na. Ganyan ako. Tapos, si Tanga, ayun, nagpicture nga. Nag-mirror selfie. Kasi may salamin doon sa CR namin Nakatakip yung phone
sa mukha niyang ganyan, na katawan lang yung kita hanggang puso, ganun, yung kuha niya. Eh, syempre, alam ko yung background na CR namin, alam ko naman yung katawan niya, kahit naman harangan niya ng cellphone yung mukha niya, di ba? Oo naman, kabisado mo yun siyempre. Oh. O, di si tanga, naghurumentado na naman ako. Mm. Hindi na ako nakapagtimpi ng Papa Jack nung pagkasend niya nung picture na yun. Inantay ko na lang siya makalabas ng CR. Sinampal ko na, PI ka, ganyan. Hindi ka na nagbago. PI ka, ganyan. Sabi ko, makipaghiwalay na talaga ako sa'yo. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos hanggang sa, kasama kasi namin yung biyanan ko. Yung nanay niya. So, syempre, matatanda na, ganyan. Natatakot din naman ako na baka atakin sa pag-hysterical ko, ganyan. Yun na yung huling away namin. Lumaylo na ako. Kasi nung mga panahon yun, wala akong work nun eh. Stage mom talaga ako nun kasi. Isang anak namin. Gusto ko maging focus dun sa anak. So, after nun, hindi na ako masyado nakapag-away nung nahuli ko yun. Basta nung nasampal ko siya, nasabi ko na lahat. Okay na ako doon. Ginawa ko, di medyo naging okay na. Lumuluwag na yung pandemic natin nun. Pero sige ko na mag-work. Nag-work na ako. Para malimutan ko yung mga ginagawa niya. Pero Mag-focus kamusta na kayo? ako sa Kamusta yung ibang pakikitungo niyo sa bawat isa? Wala. Na kami nung Papa Jack kasi sabi ko nun sa kanya, alam ko naman na hindi ka papayag na maghiwalay kami. Kasi yung pamilya nila medyo hindi rin kasi biro dito sa lugar nila eh. Kilala din kasi. Palibasa nga public official, ganyan. Sabi ko, magtatrabaho na ako. Sabi ko nun, hindi pwedeng umasa ako lagi sa'yo tapos gaganitin mo lang ako. Bababuhin mo ako. Sabi ko ganun. Hindi. Gagawa na ako ng sarili kong buhay. Kung ayaw mo makipaghiwalay sa akin, okay, fine. Gagawa ako ng sarili kong buhay. Sabi ko ganun sa kanya. So, nag-work na ako. Pero kamusta ka? Nagtatabi pa rin kayo sa kama? Ganon? Tatabi kami, Papa Jack, pero hindi na kami nag-uusap talaga. May nangyayari pa rin sa inyo? Ang ano ko na nun, ang naging setup namin nun, work, bahay, Pero tutulog may na lang. nangyayari pa rin sa inyo? Ganon? Wala na, Papa Wala Jack. na talaga. Detached Wala na na talaga. nun. Yun lang. Tapos, work, bahay, ganyan ako nun. Tapos, gumagawa na siya ng mga eksena. Sa binabaliktad niya na ako. Excuse me. Binabaliktad niya na ako. Ikaw din may lalaki? Ako na daw ngayon ang may lalaki. Kasi yung pinagtrabahoan ko, Papa Jack, derma clinic, pinagtrabahoan ko noon. Sa derma ako nagtatrabaho. Skin consultant ako noon, so may mga client din ako mga lalaki, kahit pa sabihin mo, derma, di ba, hindi naman more on babae. Ngayon, syempre may mga client na nagte-text sa follow-up, ganyan. Iniisip niya lalaki ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, okay, sige, patunayan mo kung talaga lalaki ko, wala namang problema eh. Sabi mo ganun sa kanya. Kung mapatunayan mo, bakit hindi mo tanongin sarili mo kung bakit ko naman ginagawa yan? Kung sakaling totoo. Yun ang sabi ko sa kanya. So, Hindi naman niya ako kasi masagot. pag ganun ang sagot mo, parang di mo naman tinanggi, no? Di ba? Ikaw mapapatunayan nga niya eh. So ngayon, wala mas maisagot sa akin. Hanggang sa napagod na ako, na lagi niya na ako pinagbibitakan na may lalaki ako. Tapos parang nasanay na ako sa setup namin na hindi na kami nagkakausap, wala na rin nangyayari sa amin. Naghiwalay na kami ng tuluyan. Okay. Pero nung naghiwalay kami ng tuluyan, ang laking problema, paano nangyari kasi? Payag yung pamilya niya na maghiwalay kami, pero iwanan ko yung anak ko sa kanila. Sabi ko, ano yung tuta na iniwanan ko dyan? Kung kami sa akin aso, gumanon ako. Sabi ko, hindi ako papayag na umalis na hindi ko kasama yung anak ko. Nakuha mo naman. So, siyempre ako, lalaban ko yung anak ko. Kumbaga parang, kailangan ko nang lakasin yung loob ko kasi kung magsistay ako dito, ulit itong gagawin sa akin. Ginawa ko noon, pumunta ko ng barangay. Kahit public official siya, pinabarangay ko siya. Nagsumba ako dun sa kapitan. Sabi ko, Kap, ito, sige niyan. Nakipaghiwalay na ako pero ayaw niya akong payagan. Gusto niya,
iwanan ko yung anak ko sa kanya. Hindi naman ako pwede yun. Sabi ko gano'n. Mm. So, pinatawag ni Kap. Ganyan, pinatawag. Tapos, tinanong yung problema namin, anong pinagmulan, ganyan. Kwento ko Mm. na may matagal na talaga kaming lamat, ganyan. Pinatawad ko lang, tapos ito na naman. Mm. Tapos ito na ako yung huli na talaga makikipag-iwalay na ako. Okay. Tapos, ayaw nilang pumayag. Ayaw nung pumayag nung sa side ng partner ko. Mhm. Ngayon, nagpatawag sila ng yung sa head ata ng DSWD. Yun yung pinatawag nila. Patawag sila ng DSWD. Mag-consult daw muna kami doon kung ano daw bang magandang gawin sa hiwalayan namin. Kumbaga parang kung saan mapupunta yung bata. Parang ganon. Mm. So, dumating na si head ng DSWD. Nagtanong, kasal ba kayo? Sabi ko, hindi po. Sabi, di malinaw ang sagot. Sa nanay yung bata. Iyon na. Sabi ko, yun naman po pala. Di sige, alis na kami. Tapos yun, umalis na ako. Ano na ako nun? Para mag-walkout na ako. Naghuhurmentado na siya. Lumuluod na siya sa harap ko. Ganyan. Kumbaga nagmamarakulyo na. Ganyan. Sabi ko, bakit nag-iiyak ka ngayon dyan? Di ba kanina tapak-tapang mo pa sa akin? Patawag-tawag pa ka ng DSWD? Kala niyo naman ako kung sino ko yung magaling dyan. Bakit baka ako public official ka? Ganyan ang pamilya mo. Yan, tama yan. Tapak-tapakan mo. Yan, Gaganon ko nun. Come on, slay. Tapos. yun yung sabi ko. Sabi ko hindi, mahabang taon na ang binigay ko sa'yo, pinatawad kita, ganyan ang ginawa mo sa akin, ganyan. Binaboy mo ko. Sabi mo, inintindi kita. Hanggang ngayon, iniisip ko kung ano talagang kulang, kung ba't ka nagkakaganyan, kung ba't mo ginagawa sa kanya. Pero ito, napagod na ako ko. So, maghiwalay na kami. Kasi yun. Kailan yan? Kailan? 2022? 2023. Parang ganun po ata. Okay. Tapos, yun. Pag-uwi ko sa kanila, sinundo na ako ng tita ko. Yung pake, ganyan. Lahat sila nag-uumiyak, ganyan. Nag-uumiyak sila, hindi dahil sa hiwalayan namin. Umiyak sila kasi kasama ko yung anak ko. Yung mga bata. Anak ko kasi nag-iisang apo. Nag-iisang lalaki siya noong time na yun. Sa mga apo. Siya lang ang nag-iisang lalaki. Kaya mahal na mahal ng biyanan ko. Ngayon, tinakot ako ng biyanan ko. Sabi sa akin na, maghanda kayo ng malaking pera, ihahabla daw nila ako dun sa custody ng anak ko. Ganyan. Sabi ko, di parang ayaw din sa'yo ng biyanan mo, no? Hindi ko alam, Papa Jack, pero okay naman kami. Baka siguro dahil lang doon sa sitwasyong ganun nga, ayaw siguro nila nang napapahiya sila kasi nga, hindi naman nga biro yung pamilya nila, gano'n. So, yun, naghiwalay kami. Hindi, umuwi ako dito sa amin, ganyan. Tapos, nung naghiwalay kasi kami 5 months. 5 months kami naghiwalay. So, sa first month, hindi ko pinapakita sa kanya yung anak ko. Parang gusto ko siyang madala. Ganyan. Okay. Tapos, hanggang syempre, may muwang na yung anak namin nung time na yun. Hinahanap niya sa akin yung tatay niya. Nanay, nasan si tatay? Ganyan. Ako, hindi naman ako masamang ina para hindi naman sa nilalahat ko, pero hindi naman ako kagaya ng iba na kapag naghiwalay na Huwag mo lang idama yung iba. Yung kwento mo lang yung sa'yo. Idama yung iba. Hindi, baka yung kasi iba. Ganun. What I mean is hindi naman ako hindi, wala na yung tatay mo, ganyan, naghiwalay na kami, ganyan. Hindi ko ginanon yung anak ko. Baga parang hindi ko brainwash. Sabi ko lang na nasa work pa si tatay, ganyan. Baka bukas or mamaya nandito na, ganyan. Hanggang sa ulit yung araw na hinahanap na niya, ganyan. Tapos, pinayagan ko ng makita siya na tatay niya. Okay. Ganon. So, kumbaga parang nag-co-parenting kami. So, pag nandun sa kanya, nasa akin, ganyan. So, parang naawa naman ako sa bata kasi kapag nasa akin, hinahanap niya yung tatay niya. Pag nandun sa kanya, hinahanap ako. Ganon. Broken family din kasi ako, Papa Jack, kung sa ano. So, ngayon, nag-isip-isip ako na, kasi kasama dun sa pagko-parenting is,
tinatrabaho niya rin ako ulit Mm. to win back. Parang ganon. Okay. Kasama yun sa ano. So, ngayon, pinag-isipan ko na, babalik pa ba ako? Ganyan. Ano bang magandang gawin? Makikipagbalikan ba ako para sa bata? Nakipagbalikan ba ako? Magbabago ba siya? Mga ganun yung mga tanong ko. Tapos yun, after 5 months, pumayag na akong magbalikan kami. Pero, sabi ko, gusto ko, ano na kami, bukod na sa family niya. Okay. Excuse me. Bukod na sa family niya. Kasi, syempre, di naman mawawala na pag nag-away kami, mangingialam yung family niya, di ba? Pangit kasi yung gano'n. Ayoko ng gano'n. Mhm. So, ganun yung naging setup namin. Nagkabalikan kami, bumukod kami, tapos ang sabi ko sa kanya na maging transparent na kami sa isa't isa, ganun. Tapos, yun, ganun naman yung nangyari, Papa Jack. Naging maayos. Kailan yan? yung Kailan ka samahan nagbalikan? namin. 2023 din kasi after 5 months eh. So hindi bang inabot na matagal? Hindi po. Tapos, ayun, naging maayos yung samahan namin, pero hindi pa ganun kabuo yung trust ko. Siyempre naman. Kumbaga parang tinitingnan ko lang yung mga ginagawa niya, ganyan. Okay. So, hanggang sa nakikita ko na nagbabago naman na nga talaga, hindi ko naman na rin naisip pag gumawa ng mga fake accounts kung may babalikan siya, ganyan. Hindi ko na naisip. Kumbaga parang, di ba minsan nakikita naman natin sa tao kung talagang nagbago. Well, you are the ganyan. judge of that. Hindi kami yan. Yun, parang ganun yung nakikita ko sa kanya na nagbabago na talaga. Okay. So hanggang sa bumalik na ulit kami sa family niya kasi malala na yung sitwasyon ng father niya. Stroke kasi yung father niya tapos na-bypass na rin. So, wala ko, baka sabihin naman na is wala akong puso, ganyan. Okay, sige, pumayag akong sa kanila na ulit magstay. Hanggang ngayon, Papa Jack, ito na yun, simula nagbalikan kami up to present. Okay kami. Okay. Tapos, yun nga, yung work ko ngayon is sa company nila. Yung developer company na pinagtatrabahoan ko, kanila yun. Okay. Sila ang may-ari. So, syempre, maganda nga nagiging kita ko, ganyan. Ano kasi ako hindi kasi ako madamot, Papa Jack. Kung meron ako, bigay ako. Ganyan. So, noong mga panahong wala akong work, binubuhay niya ako, ganyan, kami, which is dapat naman nga talaga niyang gawin niyo kasi siya ang padre de pamilya. Ngayon, nung ako naman na nagkaroon, parang gusto ko lang ba mag-give back? Parang gano'n. Tsaka, syempre, gumanda nga yung kita, ganyan. Gusto ko kung anong meron ako, meron yung mga anak ko, meron din siya. Okay. Gaya ng? Gano'n. Ha? Gaya ng? Sa mga gamit, ganyan, sa mga bagay. Tapos kung magta-travel kami, kasama siya, ganyan. Tapos, bago pala yung Papa Jack, nung nagbalik kami noon, buntis na ako nun sa pangalawa. Kaya pala naging 2 yung anak namin. Lang. Tapos ayun nga, ngayon 3 years old na siya. Nanabik no? Nanabik kasi. Tapos ayun. Malamang pinagduduro mo siya nun, Eto, ha? Etong picture na pinapadala mo sa iba, akin yan. Sorry, intrusive thoughts. Ay ko. Sorry, akin. Tangit. Okay, tapos, game. Ayun na nga. Wala tuloy ako, Papa Jack. Ano na ba ako? Wala ako. May tablakata ako. Naisip mo yung no? Tapos, ang tagal na rin kasi, na-imagine ko tuloy bigla. Tapos yun na. Siguro nasanay siya na ganun, na laging ako nagpo-provide. Dahil nga, ewan ko ba, parang nasanay lang ako kasi na ganun, na pag meron talaga ako, mapagbigay ako, ganun. Hanggang sa nasanay siya. Yung mga anak ko may tig-isang yaya. Ako nagpapasahod.
go-grocery, ako nag-go-grocery. Mhm. Tapos, mga bills, ako nagbabayad ng bills. Mm. Sa tuition ng anak ko, ako nagbabayad ng tuition. Ganyan. Kumbaga parang hindi kagaya dati na kada may pera siya, bigay siya ng bigay na, oh, ito, tabi mo to. Ito, ano mo, ito pang ganito natin. Ito pang ganyan. Ganun siya dati. Mm. Ngayon, wala na. Mm. Parang nasanay. Okay. Ngayon, di ako naman sa isip-isip ko na, okay, sige, baka wala namang problema. Hindi naman ako nawawalan. May Mm. ano naman. Tapos na, tapos hanggang sa, iniintindi ko na lang siya kung bakit ganun. Kumbaga parang ano ko na lang na, sige, choice ko naman to. Ako ang magbigay, ako mag-provide, ganyan. Choice ko Mm. naman to. Tapos, di ngayon, gusto ng mother niya is, pagawa namin yung bahay nila. Yung old house nila, ganyan. Pa-renovate namin, ganyan. Kasi, sa anak ko nga naman daw mapupunta yon. Mm. O, sa akin naman, walang problema. Okay, sige, pagawa, ganyan. Pero, happy kami. Mm. Kasi, hindi ko naman bahay yun. Wala naman akong papala doon. Tapos ako lang magpapagawa. Mhm. O, di ngayon, sinimulan namin sa mga gamit, ganyan. O, bili ako ng ganito. Okay. Usapan namin, bili ako nito. Ano nang work Dapat, niya? Anong work niya? ano siya, consel pa rin siya ng barangay. Tapos, meron din silang sariling sabungan. Okay. Yun, doon din siya, doon umiikot yung work niya sa barangay tsaka sabungan. Ganun. Okay. So, ngayon, sabi ko, o bibili ako, pagbili ko, ay bibilihin ka din. Ganyan. Mm. So, bili ako ng TV, ganyan. Bili ako ng Mm. bagong sofa, bili akong ganyan. Ang dami ko nang nabili. Yung mga napagkasundoan namin, wala na. Wala siyang nabili miski isa. Wala Okay. siyang na-provide miski doon sa mga Mm. napag-usapan namin. Tapos, di ako naman, kumbaga parang, ayan, pinagtatanggol ng anak ko. Di ba daw may mga binili naman si tatay? Nako, nagsisinungaling ka pala. Na isda daw, sabi. Na isda. Tapos, Yung mga alisga ko. Higa ka na dyan. mm. Tapos, iyon, kumbaga parang, napaisip na ako, tama pa ba to? Tama pa ba yung ginagawa ko? Mm. Parang hindi na siya natututo. Parang nasanay naman ata siyang ako na lang lagi. Mm. So, ngayon, hindi na ako ngayon ginawa ko, hindi ko muna pinasahod yung yaya. Hindi ako nag-grocery. Mm. Yung sa mga bata na need, hindi ko mo binibili. Hinahayaan ko siya makapansin. Mm. Eh, si tanga, hindi mo lang napapansin. Mhm. Parang wala lang sa kanya na, wala naggatos yung anak mo, di mo ba nakikita? Di ka ba bibili? Parang ganun. Okay. So ako naman, kung makikipagtalo naman ako, nakakapagod kasi Papa Diyan makapagtalo kung sa totoo lang. Mm. Nakakapagod. Tapos, andun nga kami sa bahay pa nila, nandun pa rin yung mother-in-law ko. Mm. Ayoko marinig naman na ganun yung sitwasyon na naman namin. Okay. Hanggang sa, ayun na, nagsabi na ako sa kanya, naglabas na ako ng sama ng loob. Mm. Sabi ko na, bakit ganun? Parang simula ata nung gumanda yung trabaho ko, parang hindi ka na nagpo-provide. Mm. Sabi niya, wala daw nag-iipon daw siya, papagawa ng bahay, ganyan. Totoo Ang naman dami ba? daw niyang ginagasto. Yun nga sabi ko, nasaan? Mm. Wala ka naman nga akong nasimulan. Mm. Sabi ko, tipo nga kako, ipabubong lang yung kusina niyo, yung dirty kitchen niyo, pabubong na lang magkano lang naman siguro yung pabubong. Hindi naman siguro malaking kabawasan yan sa iniipon mo. Hindi mo naman ako magawa. Mm. Tapos, okay, sabi niya, okay, sige, papagawa ko na ganyan. Hanggang sa, wala na naman, wala pa rin nasimulan. Ganon, tas akong nag-effort lahat, ganyan. Tas pag ngayon, nagsasabi ako sa kanya, sobrang big deal ko daw. Kumbaga parang maliit na bagay, pinapalaki ko. Yun yung sinasabi niya sa akin. Mhm. So ngayon, ako naman, sabi ko, parang hindi na ata tama na ako laging magpo-provide, ganyan. Mhm. Bakit ba,
mas malaki yung kinikita ko, dapat ba ako? Ganun ba talaga ka ako ang pag-aasawa? Parang hindi na naman. Mhm. Ganun. Hindi ba dapat give and take? Sabi kong ganun. Sabi, kasi pares naman tayo may work. Maiintindihan ko siguro kung wala siyang work. Mm. Kagaya ako before, wala akong work, kaya siya nagpo-provide. Anong tanong mo sa Ngayon naman akin, pare- Kikay? Ngayon kasi, napapagod na ako, Papa Jack. Parang, ayoko ng ganitong setup. Nakikita ko sa kanya, napaka-ungrateful niyang tao. Tapos, sobrang insensitive niya pa. So, ito na naman ako, dumadating na naman sa point na makipaghiwalay, ganyan. Mm. Pero iniisip ko naman, yung mga anak ko, Mm. baka mamaya makipaghiwalay na naman ako. Tapos, lumayo kami ng mga anak ko. Tapos maaawa na naman ako sa mga anak ko. Parang ganun. So, ngayon, wait lang. naguguluhan ako. So, parte ng ng option ba makipaghiwalay? Opo, parang ganun. Mm. Kasi, parang hindi naman siya natututo eh. Parang kagaya nung una, di ba? Sa pambababae niya, ganyan. Kung hindi mo hiwalayan, hindi natututo. So, wait. Let me get this straight. Gusto mo makipaghiwalay to send a message, not because gusto mo talaga makipaghiwalay. Kasi, Opo, Papa. No. That couldn't be a good practice. Kung makikipaghiwalay ka because you want out. Hindi dahil you are sending a message because you will be wrong. Ganito, I'm realizing now that it was not kumbaga necessary for us pala para marinig yung details ng first part ng kwento kasi wala palang kinalaman sa tanong mo yun. Yung nagpadala siya ng anes niya kasi napagdaanan niyo na pala yun eh. You were able to forgive that. Anyways, thanks for telling us that part. Hindi ko sinasabing absuelto siya doon ha. Of course, meron yun. Diba? Kumbaga, kinwento mo yun sa amin to package yung kwento mo where you're coming from. Pero you said it in such a way that's so detailed, akala ko yun yung pag-uusapan natin. Now, ganito. Total na ikwento mo naman yung first part na yan. I cannot help but think na mas mahirap yung pinagdaanan nyo na yun eh. And yet, you were able to accomplish, di ba, yung pagbabate. This time, mas madali sana isolve to kasi this is just a matter of communication. Look, ganito, let's be honest with our conversation. Sabi mo sa akin kanina, you gave him a condition na pag magbabalikan kayo, hindi na kayo babalik sa bahay nila. Tama? Opo. It would have been the best setup eh. Hindi ko alam ba't pumayag na bumalik sa bahay nila. Yun nga, kasi whatever you tell me, it will not be an enough condition. That has nothing to do with you building a family and you being a part of their family and him taking care of a father na may sakit. Walang kinalaman yung dalawang yon. You are trying to equate na dapat yun ang justification. No. Itong nirereklamo mo ngayon, nag-ugat lahat yan dahil bumalik ka dun eh. Kung hindi ka bumalik doon, wala kang ganito problema eh. On the other hand, kung hindi ka bumalik doon, baka hindi ka rin nag-work doon sa company na kung saan pag-aari nila. So, kumbaga mutual benefit, di ba? Pros and cons. Tama? Apo. Okay, now, hindi ko alam if your husband is looking at it the way I'm seeing it. Kasi baka feeling niya, kaya absuelto siya sa maraming paglalabas ng pera kasi nga naman, employed ka sa company na pag-aari nila. In a way, he is instrumental that you are earning the amount you're earning. Am I making sense? Yes, Papa Jack. Pero kahit naman kasi sa company nila, pinaghirapan ko rin naman I yun. know. Pero utang na loob mo sa kanya yon. Hindi ko sinasabing tama na utang na loob mo yon. Baka ganun niya tinitignan. Hindi ko alam. I think doon siya nanggagaling sa part na yon. Now, nabanggit mo rin kanina na finally nagsabi ka na sa kanya, kinausap mo na siya. Tama? Apo. Okay. Now, that implies, di ba? That implies
na hindi kayo open sa communication ninyong dalawa. Kasi nga po, Kasi Papa Jack, sa paulit-ulit na ganun, I'm sorry. napapagod na ako No. makapag-usap. It had to take that long. Kailangan naiinis ka na bago mo pa sabihin. Ibig sabihin, hindi ka rin communicative sa kanya. That is not okay. You have to relay what you feel to your husband. Mhm. Hindi po pwedeng hindi ka magsasabi. I'm not saying you're wrong. I'm just saying, look, he cannot Kulang sa communication. he cannot guess what's on your mind. At the same time, in the same manner, hindi mo rin mahuhulaan kung saan nakalaan yung pera niya kung hindi niya pag-uusapan to. Mhm. Diba? Ito, ano to, case in point to ha. May usapan kayong dalawa. Kasi nakikinig ako na maayos eh. May usapan kayong dalawa. Ang sabi mo, pag may binili akong gamit, may bibiling ka rin ha. Tama? Opo, Okay, para now, na sa bahay. let me interpret what you just said. May binili kang gamit, tama? Mhm. Okay. Ano kasunod nun? Bumili pa ako ng ibang gamit pa ulit. Hindi. Yan. Ano ba? Katangahan mo yan, ha? O, di ba? Bumili ka ng gamit, ang kasunod nun, dapat antayin mo siyang bumili ng gamit. Hindi, bumili ka agad. Hindi. Kasi nga, ang tagal na, Papa Jack. Buwan din naman yung tinagal bago naman ako bumili ng gamit. My na point panibago. is, usapan nyo yon, ikaw ang hindi sumunod. Di ba ang usapan ninyo, bibili ako ng gamit, pag nakabili ako, bibili ka. Hindi ba dapat kung usapan nyo yun, inubliga mo siya na bumili kasi nakabili ka na? Kasi nga, Papa Jack, wala siyang kusa. O, di ibig sabihin, yung itsura ng gamit namin. There you go, kakaawa na. ikaw ang enabler. Diba? Hindi mo na-get yung point ko. Ang point ko dito, So, usapan pinatay nyo ko yun. talaga. Usapan nyo yun eh. Otherwise, bakit pa kayo nagkaroon ng usapan? Ba't pa kinuwento sa akin? Kung ikaw mismo, hindi mo naman kayang tupadin. I'm not saying you're wrong. I'm just saying, hindi ba kung usapan ninyo, you should have been the very person who said, nakabili na ako, kailan ka bibili? Pero hindi. According to you, bumili ka na, inantay mo siya makaramdam. Hindi, bago naman ako bumili ni Papa Jack, sinabi ko na sa kanya yun. Sabi ko, nakabili na ako ha. Ito naman ngayon ang bibilin mo. Sabi niya, oo. Pero hindi naman niya binibili. Ba't dapat di ka bumili? Yes, siguro, dun yung part nga na yun na pagkakamali ko. Dahil I'm hindi not ako saying, sanay na yung mga gamit namin. I'm not saying it's wrong kasi napapakinabangan ng family. I'm just saying it Opo. sent the wrong impression to him. Mm. Practically what you're complaining about now. Now, okay, ganito ha. I like what you're doing kasi siyempre nanay ka, di ba? At gusto mo maayos Opo. family mo. I get that. Mm-mm. I'm not trying to fault you for being responsible sa part na to. I'm just saying, nagkulang kayo ng communication sa part na to. Kaso Papa Jack, yun na nga, siguro dahil sa kulang ng communication, tapos yun na, may mga ganyang problema, nasanay nang nababaliw, wala ganyan. Hindi yun, tinan mo to ha. Anong tanong mo sa akin? Makikipaghiwalay ka para lang ma-send yung message sa kanya. Is that difficult? I mean, kung makikipaghiwalay ka ng tuluyan. Hindi Kaya dahil rin may gusto siya ka lang sumama ipara... sa- Ha? Kaya rin po kasi siya naging option ko kasi yun na nga. Dahil nga sa lack of communication namin, nasanay na kami na hindi na nagkakausap. Kaninong obligasyon Dahil yung mga communication? problema. Dalawa lang kayo sa relasyon na yan. Yun nga po. Tapos, dahil din sa ganun Tinatanong nga kita, siguro, hindi mo sinagot. Ano Papa Jack? Kaninong obligasyon yung communication? Dalawa lang kayo dyan. Obligasyon naming dalawa. Exactly. You're complaining about it but you're not saying na you're going to do something about it. You cannot be the one complaining about it kasi part ka nun eh. Mhm. Look, ang laki na ng tinanggap mong kasalanan ng lalaking yan. Totoo. Di ba? Inilaban mo na to ng sagad-sagaran. Tama? Opo. And for that, I admire the heart that you have kasi gano'n mo kamahal yung family mo. I don't know what's your motivation. Mga anak.
I don't know. Sana hindi lang anak. Sana mahal mo rin siya. Because it's better to hear na mahal mo siya. I admire Baka noon, Papa Jack. admire the heart that you have. Thank you, Papa Jack. But then again, if you want to go go on with this one, go all the way. But if you wanna quit all the way. Mhm. You cannot put your relationship into experimental stage every time it's convenient for you to send a message kasi nga hindi mo kayang sabihin verbally. That's not okay. So kung gusto mo makipaghiwalay ka. But if you wanna send out a message sa kanya lang, tawagin mo siya, usap tayong dalawa. Kasi pag nag-uusap kasi kami, Papa Jack, may times na, alam ko kasi yung ano ng bibig ko eh. Pag medyo na ano, That's your problem. dire-diretso, No, you cannot complain. maano. Excuse me, Kika. You cannot complain something that you can do something about. Tingnan mo yan, no? Anong kamangmangan yan sinabi mo ngayon? Kailan kasi bibig ko makapagsabi, di, huwag mong gawin. Alam mo pala eh. Yun nga po kaya, mas pinipili ko na lang na huwag na makapag-usap. No. Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun. You will be wrong kung yan ang susundin natin. Yun, kaya napatawag ako, Papa Jack, dahil kasi nagugulahan din ako kung ano ba talagang dapat gawin. Well, ano ba gusto mo mangyari kasi? Communicate? Or gusto mo talaga makipaghiwalay? Linawin natin. Yun nga, Papa Jack, nagugulan nga ako. Hindi ko alam Hindi po pwede manggaling sa iba to. Gusto mo ba makipaghiwalay talaga? I mean, just co-parenting. Or gusto Kasi mo... parang ako naman, kung itutuloy ko tapos ganun pa rin na lack of communication. No. Ang tanga ng tanong na yan. Matalino ka naman siguro. Tinatanong lang kita ngayon. Do you wanna just let go of all of this or do you just wanna communicate? Mag-let go. Oh, di ba kipaghiwalay ka? But that's not what you said kanina. Ang sabi mo, you just wanna send out the message. So gusto mo talaga makipaghiwalay? Opo, kasi dumadating na sa point na dahil nga sa wala kaming communication ng maayos. Na fell out of love na ako. Nung itong nakaraan, nag-make love, pero parang wala na akong maramdaman. Hindi ko na siya ma-feel. Kailan yan? Or baka dahil lang siguro galit ako, masama yung loob ko, ganyan. Ba malay ko, wala ko dun. Hindi ko alam. Yan, so parang, nagugulan din ako, Papa Jack. Gaya nga talaga ng sabi mo, mas malala pa yung mga una-una kaysa sa ngayon. Pero kung ano pa yung madaling solusyonan, doon pa ako naguguluhan. So anong gusto mo ma-achieve sa usapan na to? Kalinawan. Well, gusto mo makipaghiwalay, di ba? Ganun. Parang gusto ko lang nang makarinig ng maayos na, tawag dito? Maayos na advice na para sa pamilya, ganun. Well, I don't Kung know what you i-base mo want. I dun don't know sa what you want. I mean, naikwento. no. I don't know what you want. Look, you're not... But there are times that when someone calls me, I decide for that person. But there are times I want to know exactly what you want. What do you want? Do you want to be on your own? Or do you want to fix this? Ano kasi, Papa Jack, 50-50 siya eh. Walang ganon. Kung titingnan ko yung mga anak ko, gusto ko maayos. Kung titingnan ko naman yung sitwasyon namin, gusto ko na makapaghiwalay. Parang ganun. Hello? Hello. Yun.
Nagugulo ka na ba, Papa Jack? Na ikaw ang naguguluhan, hindi ka mo bintangan dito. Ikaw ang naguguluhan, alam mo yan. Ah, sana malinawan ako. Baka bukas pagising ko malinawan ako. Oh my God, we are talking now. Siguro, Papa Jack, gaya nga ng sabi mo, mas na kayanan ko yung noon kaysa sa ngayon na mas mababaw pa. Mababaw lang. Siguro, I'll try my best. Or dapat ko talagang itry. Like, kailangan ko talagang subukan. Bilang partner niya is makipag-usap sa kanya at bigyan linaw ang lahat ng mga bagay-bagay. Lalo na may mga anak kami bata pa. And Yun your na lang point? siguro. Ang point is, mapag-ayos na lang. Yun. Is that what's going to make you happier? Mm, hindi, yung No, hindi ganun no, no, ka-happy. no. This is getting more and more stupid as we go on. Ano ba yan? Kasi hindi na rin naman talaga kasi ganun kasaya, Papa Jack eh. Sa totoo lang. Okay, let me ask several questions to you. Ready? Hmm? Let me ask several questions to you. Ready? Opo. Sige po. Okay. Number 1. Wala namang third party sa inyong dalawa, right? Wala naman po. Okay. Number 2. Halimbawa maghiwalay kayo bukas. And then pag hiwalay na kayo, you get to communicate at malaman mo after nyo maghiwalay, yung mga bagay na gusto mo, kung bakit kayo hindi naghiwalay, gusto rin pala niya, hindi lang kayo nakapag-usap. Magbabalikan ba kayo? Mm, hindi. Bakit? Kasi, nag-choice ko na eh. Kung babalik ako, apakatanga ko na nun. Inuna ko pa makapag-awalay bago makapag-usap. Okay. So you don't want to find out by having that communication before you leave. Ano pa, Jack? So you don't want to find out. Siguro, yun nga. Kasi Kakausapin ko na nga. ang dating kasi ngayon, mag-i-stay ka na lang, titiisin mo na lang kahit di mo alam. Hindi, dito, makikipag-usap na nga ako talaga. Pero yung tanong mo ka nga kanina if magiging masaya ba ako. Hindi na ganun kasaya. Pero makikipag-usap ako sa kanya para malinawan yung mga bagay-bagay. Anong purpose ng pag-uusap? Para malinawan ako kung bakit ganun siya. Ano nga niya. So gusto mo makipag-usap para maliwanagan, hindi para maayos. Okay ba yun? My point is, when it's time for you to talk, alright? At gusto mo lang mapaliwanagan, pero wala kang agendang maayos, mauuwi kayo na nag-usap lang kayo pero hindi kayo nagkabati. Ganun naman kasi talaga kami lagi. Puro na lang lino. Pero wala nang Oh aayos. my God, you are so stupid. Sinasabi ko yung totoo. Ganun na yung nagiging routine. That's why we're here. That's why you called me. That's why we're talking. Sorry na, huwag ka na magalit. You are first. No, I'm okay. I'm not the one who's going to lose a family. Potentially, hopefully not. Ikaw. Mm. Hindi pa po Jack. At ako nang first move, makipag-usap,
linawin ng mga bagay. Tatanungin ko rin siya kung gusto niya ba kaming maayos. Kumbaga parang maging ano na kami, maging mutual na yung ano namin, kung anong gusto niya mangyari sa amin, kasama namin. No, I'm interested. What Kasi do kung you want? I'm interested. What do you want? kung titimbangin ko, What do you want? Lagpasan mo yung part na maarte. Just what do you want? makipag-ayos na lang po, Papa Jack. Why? Para sa mga anak ko. Not enough reason. Ano po? Not the right reason. Ano po ba dapat ang tamang rason? Well, you want to fix it because you love the guy. That should only be the most the acceptable reason. Ay, ang hirap pala talaga magmahal. Huwag mo kaartihan. Don't say that. Arte ang partner. Huwag mo sabihin sa akin yan. After you caught him twice sending naked photos sa ibang babae, huwag mo na sabihin sa akin yan. You're way past that point. You're way past that point. Alam mo yan. Do you still love the guy? Opo. Pero hindi na kagaya Oh my nga lang God. talaga ng Oh dati. my God talaga. It's a yes or no. Pero mahal nga pa. Opo. Alam mo, wag mong antayin na dumating yung point sa usapan natin that maniniwala ako that you are already the problem here. Because it will be a shame. Kasi ikaw yung victim dito to begin with. Do you love the guy? Kung hindi na, Opo. kung hindi na, it's okay. Walk away. Opo. Do you love the guy? Opo. Do you want to fix it? Opo. Sure. Opo. Alam ba niya na you want to fix it? Opo. Nag-message din ako sa kanya. Kailan? Kanina. Kanina po. What exactly did you tell him? Sinabi ko sa kanya yung sama na loob ko. Kaya ako dito umuwi muna para makapag-isip-isip. Anong reply niya sa'yo? Ganun. Ang reply niya is, mag-usap na lang daw kami pag uwi namin nung anak ko. Pagbalik namin doon sa kanila. Do you love him? Pag-usapan daw namin ng personal. That's better actually. Yun po yung reply niya sa akin. You want a piece of advice? Opo. Okay. Listen carefully. Ready? Opo. I, for one, do not know whether you can save this before everything crumbles down and there will be nothing left to be saved. Di ko alam. Sa tono ng usapan natin, you are as confused as we are. But if you're going to go down the direction that you are going to have a conversation with him, lay down everything. Bear it all. Huwag ka na mag-iwan pa. Alam mo, there's a lot that you can accomplish with just good communication. Yes, there's a lot. And there's nothing harmful about saying and telling your partner exactly what you feel. Just say it in such a way that it's comprehensible. Opo. Anong ibig sabihin nun?
when you say your piece, say it in such a way that you do not put the other person in a defensive mode. You're saying it because you just want it to be known. Not you don't say it kasi gusto mo na i-attack yung tao. Because if your intention is to attack the other party, huwag ka nila magsalita. Opo. Look, I believe this, no? Halos lahat ng relasyon ay dadaan sa puntong mauumay kayo. That there is no longer spark, there's no more excitement. Are you with me? Mm. Opo. Di ba? Wala nang spark, wala nang excitement. There's very little to look forward to. Tama, mali? Tama po. You know why? Because you no longer sit down and plan what you're going to do next to bring in excitement sa relationship ninyo. You're just trying to wing everything out. You're playing it by ear. Bahala na. Alam niyo ba, ang isang relasyon, it takes a lot of planning. What do we do next year? What do we do for this occasion? What do we do for the two of us? It needs plan. Papadyak, na-try ko na rin yung mga ganyan. Nagbubuk ako before ng papalawan kami, nagbaburakay kami, Patanga ka ng patanga. naghokong pa kami. Patanga ka ng patanga. Those are trips. I'm not referring about trips. Ang babaw mo. Hindi, ibig sabihin nila, sabi mo kasi kanina, wala na ng spark, gano'n. Kumbaga, No, I'm saying nagkukulit-kulit plans. kami. Plans. Mhm. Sorry po. Trips are just a small part of the plan. Marami akong kilala na mag-asawa na nag-around the world, hindi naman sila okay. Kasama kayo doon siguro. Baka nga. I'm saying plans. Mhm. Diba? A plan Opo. that you both like to happen. Well, trips are trips are maybe part of it. Pero yung plano. At saka dapat ang plano hindi lang dapat ikaw. Hindi lang dapat siya. Dapat dalawa kayo. Opo. In other words, if we have to be futuristic about how we say it, you try to paint a picture of what's life going to be 5 years down the line, 10 years down the line, 15 years down the line. You paint a picture. Asan na kayo na nang ginagawa ninyo? Something to look forward to. And you know what? Sometimes that will come as a form of promise. Promises are blueprints of relationships. Opo. It doesn't have to be promises. Ang promises are not contracts. But it gives two people something to look forward to. Mhm. And you don't have that. Wala kayo niyan. You don't have anything to look forward to. Opo, wala nga. Wala. Feeling mo nag-hongkong kayo, yun na yun. No, it's not. Those are good for memories, for keepsakes, for photos, for social media. Gets? Opo. Those are not real plans. Ibig mo sabihin, yung mga taong walang pera, hindi kaya mag-Hong Kong at mag-travel-travel? Hindi sila magtatagal kasi hindi plano yon. It's not. Diba? Try to put something in the horizon that you can be both excited about. Put something in the horizon that you can look forward to. Gagawin ko pa pala. Diba? And you have to communicate this. You have to invite him to like it. Opo. Hindi po pwede ang solusyon ay hiwalay. Kung makikipaghiwalay ka, huwag kang bumalik. Mukha kang tanga nun. Pangatawanan mo, umalis ka. Tama yung sabi ni Mario, wag puro helicopter lang. Ang gala kasi.
Ang babaw ng ganon. Look, ako hinahangaan ko yung tibay ng puso mo. Kasi natanggap mo eh. Opo. Diba? I like that. Tinanggap mo na ng buo, nagtira ka pa. Nag-reserve ka pa ng kaunti para tuloy yung kayo maayos. Gets? Opo. Huwag ka na mag-iwan. Am I making sense? Yes po, Papa Jack. Huwag ka na mag-iwan. Malaking, Di ba? Do it all the way. opo. Pag uwi namin ng anak ko, gagawin ko po lahat ng Hmm. advice niya. Tignan mo yan. That is your remedy every time. Flight. Umalis ka na naman. Ano na-achieve mo dyan? Isip-isip lang po, ganyan. Wala ka na-achieve dyan. Magkaamin na lang tayo. It widens the gap. Kung aalis ka, dalhin mo na lahat ng gamit mo. It widens the gap. It's very unhealthy. Right? Opo. Kung makikinig mister mo ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Tulog na yung Papa Jack. Anong mensahe mo sa kanya? Puro kaartehan tayo. B, sana maayos pa natin itong pinagdadaanan natin ngayon. Sabi mo nga, maliit na bagay, masyado akong pinapala. Pero sa akin kasi, malaking bagay na siya kasi parang hindi ko nakikita yung nag-effort ka na makipag-communicate din sa akin. Ganyan. Okay, Tapos, okay, stop. parang- Let's do it again. See, there you go. There you go. See, hindi ka nakikinig sa akin eh. When you talk, try not to put the other party in a defensive mode. I told you that kanina, tama? Opo. What did you do? Yan, ginamit na naman yung Mhm. ulit-ulit, take to. Game, isa pa. B, pag uwi namin, pag-usapan na natin yung mga problema natin, maayos natin. Pag-usapan natin yung mga dapat nating gawin. Ano bang dapat? Ano bang plano mo? Ano bang plano ko? Pagkasunduan natin. Baka sakaling sa mga ganong bagay, mapagtibay, mapag-ayos, at mapasaya natin yung relasyon na meron tayo. Yun na po, Papa Jack. That's not from the heart. That's not from the heart. But that's okay. Hindi mo ako importante. Maybe in person when you get to talk. Just remember what we talked about here. Opo. You can do it. Opo. This is an easier task than what you went through. All right? Opo. Kaya mo yan. I'm rooting for you. Opo, Papa. Okay? Opo. Balitaan mo kami soon, ha? Ano po? Balitaan mo kami soon. Opo, Papa Jack. Mag-message ako sa'yo. Thank you for having this call. Thank you, Papa Jack. Bye-bye. Thank you po sa mga payo niyo. Malaking bagay po yun para sa akin. Thank you very much, ma'am. Thank you po. Thank you.